Ito yung itsura ng Letter of Authority or LOA na ini-issue ng Bureau of Internal Revenue or BIR sa mga taxpayers. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka kung bakit naka-receive ng LOA ang company nyo from the BIR? Or worse, paulit-ulit nakaka-receive ng LOA ang company ninyo from the Bureau of Internal Revenue or BIR. So ngayon po pag-aralan po natin yung issuance ng Letter of Authority ng Bureau of Internal Revenue sa ating mga taxpayers at ano dapat yung tax remedy na dapat gawin ng taxpayer kapag naka-receive po ng LOA from the BIR. So ito po yung audit program ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Memorandum Order Number 6 Series of 2023 dated December 1, 2022. Ang subject niya po, Updated and Consolidated Policies, Guidelines, and Procedures for BIR Audit Program. Inamyendahan niya po yung Revenue Memorandum Order Number 19, 2015. Ito na po yung bago ngayon. Jump na po tayo sa Section 4. Ito po yung Section 4 ng Revenue Memorandum Order Number 6, 2023, Policies and Procedures. Letter A, Issuance of ELA/TBN. The RDO, Chiefs Assessment Division, and their concerned regional directors for regional cases, Chiefs Large Taxpayer Divisions, Large Taxpayers Audit Division, and Assistant Commissioner Large Taxpayer Service for large taxpayer cases are equally responsible in ensuring that only, anong Tagalog ng only? Yun lang. Tax returns of taxpayers registered within their jurisdiction except tax returns related to one-time transaction or audit, and those that match the selection criteria based on taxpayers' non-compliance risks are subjected for issuance of ELA. In other words po, i-issuean lang dapat kayo ng Bureau of Internal Revenue ng LOA if under kayo ng jurisdiction ng investigating office and na-meet nyo yung selection criteria for non-compliance risk. So ano po yung mga selection criteria na pwede nyong ma-meet para ma-issuean kayo ng LOA ng Bureau of Internal Revenue? Nandito rin po sa RMO number 6, 2023. Ito po, Section 3. Investigating/verification of taxpayers. In general, all taxpayers are considered as possible candidates for audit. Yes, pero under po ng Section 4 nitong RMO 6 2023, dalawa yung requirements. Dapat ay under po tayo ng jurisdiction ng investigating office ng BIR. Ibig sabihin po, kung RDO 18 kami, Olongapo City, hindi kami pwedeng i-audit ng RDO number 19 SBMA or RDO number 20 Bataan. Kasi under kami ng jurisdiction ng RDO number 18 Olongapo City. Yun po ibig sabihin ng jurisdiction. And pangalawa, dapat na-meet namin yung selection criteria dito sa RMO number 6 2023 as clearly and expressly provided naman dun sa Section 4. To cover such audit/investigation, electronic letter of authority or tax verification notice as applicable shall be issued. Ito po yung mga cases o selection criteria natin. Mandatory cases, nandito yung selection code niya. Tapos meron tayong priority audit cases. Yan. So dalawa yung cases natin. We have mandatory cases and we have the priority audit cases. Tignan po natin yung itsura ng LOA na ibinibigay ng BIR sa mga taxpayers. Ito po yung sample ng LOA na karaniwan na re-receive ng taxpayer sa Bureau of Internal Revenue. Nandito po yung revenue officer. Tapos makikita nyo po, pursuant to Section 6A and 10C. Kung check nyo yung LOA na na-receive nyo from the Bureau of Internal Revenue, hindi nyo makikita yung reason or basis kung bakit kayo inisyuan ng LOA. Pero malinaw naman dito sa RMO number 6 2023, Section 4. And those that match the selection criteria based on taxpayers' non-compliance risk are subjected for issuance of the ELA. So dapat na-meet nyo yung selection criteria para ma-issuean kayo ng LOA ng Bureau of Internal Revenue. Pero ang tanong, ano ba yung selection criteria na na-meet ng taxpayer, na na-meet ng company ninyo, ba't kayo naka-receive ng LOA? Check mo yung LOA nyo. Wala naman dito yung basis. Tama? Wala yung selection criteria dito or selection code or description para malaman nating taxpayer bakit tayo na-issuean ng letter of authority ng Bureau of Internal Revenue. That's the point ng pinag-aaralan natin. Wala yung basis. Wala yung selection criteria
hindi natin alam or reason kung bakit na-issuean tayong taxpayer ng letter of authority ng Bureau of Internal Revenue. Ngayon, ang nakalagay po kasi dito, pursuant to Section 6A10C. Basahin natin siya. Ito may tax code natin. Ito yung Section 6. Power of the Commissioner to make assessments and prescribe additional requirements for tax administration and enforcement. Ito yung Section 6, yung power of the Commissioner to make assessment. Tapos yung Section 10C naman, nandito makikita nyo, baba lang po natin, ito yung 10C, Revenue Regional Director, issue letters of authority for the examination of taxpayers within the region. So, hindi naman binanggit dito sa Section 6A and 10C yung mga reasons kung bakit i-issuean ng LOA yung taxpayer. Yung reasons or selection criteria based on non-compliance risk. Bakit ka na-issuean ng letter of authority ay makikita po dito sa Section 3 ng Revenue Memorandum Order Number 6, 2023. Meron tayong mandatory cases. Ito po. At meron din po tayong priority audit cases. Ngayon, pag naka-receive ka ng LOA, magugulat ka, ba't ako naka-receive? Di ba ganun minsan yung taxpayer, nagugulat. Ba't ako naka-receive ng LOA? So isipin nyo, ba't ako naka-receive ng LOA? Tingnan mo yung LOA, wala naman dito yung reason kung bakit ka in-issuean ng letter of authority. Pero under ng RMO number 6, 2023, dapat, Section 4, dapat na-meet mo yung selection criteria based on non-compliance risk. O ano yung non-compliance risk na na-meet mo? Kaya ka binigyan ng LOA ng Bureau of Internal Revenue. Yun ang dapat nating malaman. Pupunta po tayo dito sa Revenue Memorandum Order Number 44, 2010, dated May 12, 2010. Sa mga RWB book owner po namin ng BIR Tax Audit, RWB book natin, nandito po sa ating RWB book yan, page number, yan po, page number 571 po. Page number 571 po sa mga RWB book owner natin ng BIR Tax Audit. Sabi po dito, subject niya, electronic issuance of letters of authority. Dito po nagsimula yung issuance electronically ng letter of authority. Dati kasi manual pa yun eh. Ngayon po electronic na. Tapos jump na po tayo dito sa Section 3, features of the electronic letter of authority. So number 1 po, the electronic letter of authority or LA Annex A, ito po yung Annex A niya, makikita natin dito. Taping Annex A, shall bear the name, designation, and electronic signature of the approving BIR official. Kung ang mag-investigate daw sa inyo ay RDO, dapat ang pipirma ng LOA, Electronic LOA or LA or ELA, ay Regional Director. At katulad po nito, ayan po. Ang investigating office, makikita nyo po dito sa heading, ito po RDO number 18 Olongapo City. Tapos ang nakapirma po yung Regional Director kahit OIC siya, nandito po. Tama naman. Features of the ELA or letter of authority. Number 2, the serial number of an electronic LA shall be system generated while the date of the LA shall reflect the date it was printed. So, nandito naman po. Meron naman po yan as control number. Ito po yung actual na LOA. And ito yung control number natin, serial number. Okay, that's true. Check. Number 3, the names of the revenue officers assigned to a particular case shall be printed in the corresponding ELA. The first name on the space provided shall be the lead RO. Check po natin. Ito po yung RO, ito po yung GS. Ang tawag po sa kanila ay Revenue Officer. Tapos yung first RO daw na mention, siya yung leading RO. Check. Number 4. The tax types and taxable period to be covered by the audit shall be reflected in the electronic letter of authority. So, nandito yung tax types natin, pati yung covered period, 2016 to. Tapos yung covered tax type ay all internal revenue taxes, including doc stamp, other taxes, miscellaneous. Tapos, number 5, the basis. Pakiguhitan nyo yun, ha? For the audit, regular audit program, special audit, etc., shall be indicated in the LA. Pag sinabi pong shall sa batas, ibig sabihin po niyan ay mandatory yan. Kung titignan nyo po yung LOA na nare-receive ng mga taxpayer, wala po dito yung basis ng audit. Hindi po basis yung pursuant to Section 6A and Section 10C. Paano mo nasabi, sir, na hindi basis yan? Titignan nyo po yung Annex A. Ito po yung Annex A nitong RMO 44, 2010. Ito po yung Annex A. Pursuant to Selection Code Description.
Malinaw po sa batas, under po ng RMO 44/2010, pinapalagay po ng feature ng Letter of Authority Electronic Issuance yung Selection Code Description. Ay sir, 2010 pa yan, RMO 44/2010. 2010 pa yan, namiandahan na yan. So anong amendment? Ito kasing RMO number 6/2023 ay audit program ng Bureau of Internal Revenue. Wala ditong amendment para sa features containing indicated in the letter of authority. Wala doon yung features. Hindi po namiendahan yung features ng electronic letter of authority as provided by RMO 44/2010. Kasi makikita nyo naman, nandito yung mga serial number, yung date, pangalan ng taxpayer, RO, group supervisor, and malinaw mo, pati yung all internal revenue taxes, nandito, taxable period. Parehas na parehas dito sa actual na LOA na binibigay ng BIR sa mga taxpayers. Ang pinagkaiba, itong selection code description na pursuant to ay hindi nilalagay ng BIR. Ang nilalagay nila pursuant to Section 6810C. Section 6810C, Section 6810C, puro Section 6810C ang nakikita ko. Again, wala po sa RMO 6/2023 yung amendment ng features ng Letter of Authority, Electronic Letter of Authority. Ang nandito po ay audit program ng BIR kung sino dapat yung issuean ng LOA. Ito yung memorandum ng BIR kung sino dapat issuean ng LOA. Yun yung mga na-meet yung selection criteria based on taxpayers' non-compliance risk under Section 4. Yung non-compliance risk nga, makikita natin dito sa Section 3 ng RMO number 6/2023. Ibig sabihin ng non-compliance risk, ito yung reason. Ito yung basis. Bakit kayo na-issuean ng letter of authority? Ito dapat yung ilalagay ng BIR. Kunyari, example, ito po, cases referred by the investigating office due to taxpayers transfer of business registration. So, ang selection code daw dyan ay TOR. Dapat itong description na to, yung ilalagay ng BIR dito sa LOA. Pag nakareceive ka ng LOA, pag nag-transfer ka daw ng registration. Ang ilalagay ng BIR dapat, pursuant to cases referred by other IO o investigating office due to taxpayers transfer of business registration. Yun dapat ang ilalagay nila. As pursuant to RMO number 44/2010. Clearly, dapat ilalagay mo number 5, Section 3, the basis for the audit. Ito po yung format ng Electronic Letter of Authority, 2010 pa, hindi pa po yan nababago. Ngayon, kung nabago yan, may amendment pala yan, hindi ko alam. Paki-comment po sa ating video at i-check po natin para makagawa tayo ng follow-up video natin, tutorial video, katulad po na ginagawa natin. Pero based on my research and based on my practice, wala pa pong amendment netong features ng Letter of Authority. Therefore, dapat po ang gagawin ng BIR, ilalagay po din nila yung selection code description. Sir, meron na po ba kayong nakitang LOA na nakalagay yung selection code description? Kasi ang nakita nyo lang, sabi mo, Section 6A and 10C na selection code description dito sa LOA na nare-receive namin mga taxpayers. Yes, meron po akong nakita. Isa, yung sa akin. Kung napansin nyo po yung mga discussion natin na meron akong letter of authority na receive sa Bureau of Internal Revenue, bakit kasi naka-receive ng LOA? Pursuant to mandatory audit claim for income tax refund. Hindi siya pursuant to Section 6A and 10C. Napansin nyo? Malinaw. Bakit ako inisyuan ng LOA ng BIR? Hindi tatanungin mo sarili mo, bakit ka inisyuan ng LOA ng Bureau of Internal Revenue? Bakit ka naka-receive ng LOA from the BIR? Bakit ka paulit-ulit nabibigyan ng LOA ng Bureau of Internal Revenue? Dapat yung basis ng kanyang audit ay nandito sa LOA. Ito po, pursuant to mandatory audit, claim for income tax refund. Nag-apply kasi ako ng refund sa Bureau of Internal Revenue. Nagpasa ako ng BIR Form 1914. May refund ako, may excess akong tax credit na 7,000, 9,000 plus. Gusto ko siyang ma-experience, mag-apply ng refund. Ano binigay sa akin? Hindi pera, kundi LOA. Bakit ako na-issuean ng LOA? Pinag-initan ba ako? Pursuant to mandatory audit claim for income tax refund. Nag-iisang LOA na nakita ko in my whole practice ng tax audit consultation at sa lahat ng mga nagko-consult sa atin about their tax problems at sa mga RWB book owners natin na nag-avail ng ating RWB book BIR tax audit,
yung mga letter of authority na nare-receive nila sa LOA ay palaging pursuant to Section 6A and 10C. Hindi dinidisclose ng BIR or issuing office like the regional director na nag-issue ng LOA na to, ano yung reason kung bakit ka nabigyan ng LOA? Ano yung basis bakit ka nabigyan ng LOA? Ako, nabigyan ako ng basis bakit ako nabigyan ng LOA. Pursuant to mandatory audit claim for income tax refund. Ngayon, yung na-issue ako ng LOA, syempre nag-comply ako, nagbasa ako ng mga books and records na baligtad na. Ako na ngayon may utang sa government natin na 30,000 plus. Instead na government natin may utang sa akin na 7,000 plus na nag-conduct sila ng audit. So, dinidiscourage ng government natin na mag-apply ng refund yung taxpayer kasi palabas yung pera. Gusto ng government natin, papasok lahat ng pera sa BIR, hindi palabas. So, ang ginagawa, dinidiscourage ng BIR yung mga taxpayers mag-apply ng refund by issuing letter of authority sa mga taxpayers na nag-apply ng refund. Nag-iisa lang to na LOA na nakita ko na may description or basis for the audit. In compliance, 2018 po yan, in compliance dito po sa number 5 ng Revenue Memorandum Order number 44/2010 na ang malinaw dapat the basis for the audit, regular audit program, special audit, etc. shall be indicated in the LA. Tapos titignan niyo yung Annex A niya na kasama attachment doon sa RMO 44/2010. Nakalagay po dito, pursuant to, hindi Section 6A10C. Pursuant to Selection Code Description. Tingnan mo yung RMO number 6/2023. Ito po yung RMO number 6/2023. Ano mo yung mga description niya? Ito po yung mga description niya. Dapat ito yung ilalagay ng BIR. Doon sa LOA na na-receive nyo. To give you, taxpayers, the basis kung bakit ka inisyuan ng LOA. Hindi pwedeng Section 6A and 10C kasi general yan. Eh paano sir, nasa tax code natin provision yung Section 6A, 10C, valid naman yun. Kaya nga lang kasi nagbaba yung BIR ng mga administrative issuances. Yung mga administrative issuances ng BIR, considered yon as law, valid, as long as not against our law or constitution. Therefore, itong administrative issuances na binaba ng BIR, eh dapat masunod din. Eh paano yun sir? Sabi naman dito sa section number 3, in general, all taxpayers are considered as possible candidates for the audit. Oo nga, all taxpayers are considered possible for candidate for audit. Kaya lang, hindi naman Section 3 lang ang meron sa RMO number 6/2023. Hindi lang Section 3. Malinaw po yung Section 4. Ayan po yung Section 4, oh. And those that match the selection criteria based on taxpayers' non-compliance risk are subjected for issuance of ELA or Electronic Letter of Authority. Gets nyo? So, kung hindi nyo na-meet yung selection criteria based on non-compliance risk dito sa Section 3 ng RMO number 6/2023, pwede nyo mapakancel yung LOA na na-receive nyo sa Bureau of Internal Revenue. So, anong gagawin nyo? Susulat kayo sa regional director na nag-issue ng letter of authority ninyo. Ngayon, ano ba i-request nyo? I-request nyo na ano po yung reason or basis ba't ako nabigyan ng letter of authority ng opisina ninyo. Isa-cite mo yung Revenue Memorandum Order number 6/2023 at yung provision ng Revenue Memorandum number 44/2010. I-attach mo din yung LOA, copy ng LOA, hindi original yung copy lang, na na-receive mo from the BIR as proof na ito yung na-receive kong LOA, ano yung reason or basis ng audit ba't ako inisyuan ng LOA ng BIR. Pursuant to the provision of RMO number 6/2023 and RMO 44/2010. Ngayon, gumawa na po tayo ng format. So, hindi nyo na kailangan mag-isip pa ano ilalagay. Gumawa na po tayo ng format. Ito po yung format natin. This is 4 pages yata. 4 pages po ito. At nire-request po natin dito sa format, naka-address po yun sa regional director. I-edit nyo na lang po yan kung sino yung regional director o sino mismo yung nag-issue ng letter of authority nyo. At ang nire-request po natin dito, ano po yung reason or basis ng audit? Ba't ako na-issuean ng letter of authority? Yun ang nire-request natin kay regional director. Sir, madam, regional director, ano po yung basis or reason or selection criteria based on non-compliance risk ang na-meet ko, ba't ako na-issuean ng letter of authority? Hindi kasi pwedeng Section 6A, 10C. Dapat po kasi ay na-meet ko yung selection criteria
based on RMO 6 2023 bago ako na-issuehan ng LOA or Electronic Letter of Authority or ELA. Parehas lang yun. ELA, LOA, isa lang yun. Okay? Maliwanag po ba? And this format is free, wala pong bayad. Kapag nag-avail po kayo ng ating RWB book, BIR Tax Audit, this is investment fee, 9,999 only, one-time investment fee. Libre na po itong format or template na ibibigay namin sa inyo sa email. At marami pa po tayong template ng ating RWB books na ma-avail nyo once yung nag-avail ka ng ating RWB book. May templates tayo para sa assessment ng Notice of Discrepancy, Preliminary Assessment Notice, Final Assessment Notice. May template tayo ng Transmittal Letter. Marami na tayong templates para sa RWB book natin na ma-avail nyo once nag-avail ka ng RWB book. Kapag nabigyan kayo ng Letter of Authority ng Bureau of Internal Revenue para makapag-comply kayo without bribing the BIR tax examiners. Kasi alam niyo naman, ang ibang tax examiners, garapalan na. Harap-harapan ka ng tatanungin. Magbibigay ka ba? O magpapa-open ka ng books? Ganong ginawa sa isa sa ating mga ATC students. Ang kapal daw ng mukha. Ay, harap-harapan siyang tinanong kung magbibigay ba raw siya o magpapa-open ng books. So malamang, nag-avail siya ng RWB book natin, hindi siya naglagay, hindi siya nagbigay. Ngayon, itong RWB book po natin, meron tayong mga actual ditong tax cases, may mga actual tayong assessment, may actual tayong protest letter. Mga actual protest letter po, yun po yung pag-aaralan natin dito. Nasa more than 500 pages na medyo makapal, pinakamakapal nating RWB book. Nandito na po natin pag-aaralan mula Letter of Authority hanggang Final Decision on Disputed Assessment or FDDA. Ngayon, hindi nyo ito babasahin para pag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies dito. Meron po tayong exclusive ATC videos on our website na ma-access nyo lang once you avail our RWB book. Doon po natin i-explain sa ating website step-by-step tutorial videos. Nasa more than 20 tutorial videos yata, kung na nagkakamali, more than 20. Step-by-step from LOA hanggang FDDA para maintindihan nyo yung cycle o yung tamang pag-audit ng Bureau of Internal Revenue. Para maintindihan nyo at mapag-aralan nyo kung paano mag-comply, paano magpasa ng books and records, paano mag-protest ng BIR tax assessment, meron tayong template, hindi na igagawa, i-edit nyo na lang. Tapos kung meron kayong tanong regarding your BIR LOA, katulad ng ginagawa nating ibang ATC students, meron tayong support, wala nang bayad yung support natin, package na yun sa ating RWB book once nag-avail kayo. You may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, na din yung support ng ating mga RWB book owners natin. Again, if you do not know the reason or the basis kung bakit kayo na-issuean ng Letter of Authority ng Bureau of Internal Revenue based dun sa LOA na na-receive nyo kasi pursuant to Section 6A and 10C ang nakalagay, walang reason kung bakit kayo nabigyan ng LOA, sumulat kayo sa Regional Director or any BIR official na pumirma or nag-issue ng LOA sa company ninyo. I-request nyo ano yung dahilan or selection criteria or basis kung bakit kayo na-issuean ng LOA ng BIR. Pursuant to Revenue Memorandum Order Number 6, 2023 and Revenue Memorandum Order Number 44, Series of 2010. Hindi pwedeng Section 6A lang tsaka 10C. Malinaw po ang sinabi ng BIR Administrative Issuances, Revenue Memorandum Order, na only taxpayers that match or meet the selection criteria based on non-compliance risk ang may issuean lang ng LOA. And dapat the basis of the audit under RMO 44-2010 shall be indicated in the LOA, not pursuant to Section 6A10C, but yung basis kung bakit ka in-audit, kung bakit ka na-issuean ng LOA, bakit ka naka-receive. Okay? Maliwanag po ba? And may template na nga po tayo. Ito yung template natin. Edit nyo na lang po yan. Sisend po namin sa inyo yung soft copy on your email once na nag-avail kayo ng ating RWB book. Yung mga existing nating RWB book owner ng BIR Tax Audit, no need to avail again. I-send nyo lang po yung RWB book number on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or mag-message lang kayo kung gusto nyo itong template. I-send po namin sa email ninyo. Wala pong bayad. Update po ito sa inyong RWB book. Okay? Maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa mga taxpayers na willing matuto. Nandito po kami para turuan kayo ng tamang BIR tax compliance. Especially yung pinag-aaralan po natin ay BIR tax audit. Maraming salamat po. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na nagsasabing,
Follow us and subscribe for future tax updates. Bye-bye! Thank you po!